Diyos mo kapatid, at ito kami sasabad at Pinoon. Amen! Hallelujah! At nalapit kami sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon at tawagin natin ang I will sing. Hallelujah! Hallelujah.
Hallelujah, puwit sa Diyos, wala pa. Sa ilang kami nag-aanay ng aming mga pagpupuri at isang aming pagpupuri. Puri ng Diyos, mga kapatid, at tayo po ay patuloy na sasamba sa Panginoon. Awitin natin ang buong pagkilala sa harapan ng Diyos, ang banal-banal. Banal ang ating Diyos. Karapat-dapat siya sa pinakamataas na pagluluwan natin at pagsamba. Kaya awitin ang puso at pagkilala sa Panginoon. Banal, banal. Ang Diyos ng mga nilalang mula noon hanggang ngayon, ay Panginoon, banal, 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 isa'y pabanal-banal,
Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Diyos ay buhay. Hallelujah. At pinalulugdan niya ang ating sama-samang pag-awit ng mga papuri at pagsamba. At pangako niya na tayo sasamahan niya. Kaya ngayong gabi, at iyakan ang nasa atin, kasama natin si Jesus. Kasama natin ang kanyang presensya. Kaya tayo ay patuloy na magsasama-sama sa paglapit sa kanya. May pagkakaisang puso na idudulog ang ating mga dalangin. May mga bagay na tinugulan ko sa ating buhay. Pagpasalamat natin ito. Pero yung mga bagay na patuloy pa natin pangangailangan, huwag tayong magsawa. Laki pa natin ang pananampalataya, ilapit natin ito sa Panginoon. Ang mga kapatid natin na mayroon pa rin mga karamdaman, tagalin ng Panginoon. Huwag natin silang pagsawa, ilapit sa Diyos. Ganun din ang mga kapatid natin na may mga problema. Hallelujah, ang Diyos ang tumulong sa kanila. At ang mga kapwa natin kang mananampalataya ang manggagawa sa iba't ibang mga bayan. Ipag-pray natin sila. Amen? Hallelujah. Ang mga kapatiran natin sa iba't ibang mga lugar ay mananalangin din para sa atin. At sama rin natin sa prayer yung ating mga kapatid na wala ngayong gabi. No? Tulungan sila ng Panginoon na patuloy na magtagumpay sa buhay paglilingkod sa Panginoon. Ipag-pray natin ang ating bansa, ang ating syudad na Lipa, ang barangay nito, ang gawain niya nito, patuloy na magligtas sa Diyos ng marami pang mga tao na makakasama natin sa pagsama sa Panginoon. At idadalangin natin sa Diyos, maging ang kanyang pagsama sa pangangaral ng salita niya ngayong gabi, kausapin tayo ng ating Panginoon. Si Brother Jonathan ang magtatapos sa ating buong pananalangin ngayong gabi. Pero bago nito pagtapusan na sa atin ang pagkakataon, personal na makapagsalita sa Diyos. Minsan pa mga kapatid, sumunod natin sa pagpapuri. Diyos salamat sa iyo. Kami umaasa, Panginoon, tulitiwala at patuloy ng mga kanyang pagbabay. Igisin mo kami mga buhay, dahil kami dapat kanilugulog sa iyo. Salamat sa lahat ng mga tinugon mo na sa aming panalangin. Salamat sa lahat ng mga pagkilos mo na kami naranasan. Salamat, Panginoon, ngayong gabi. Patuloy kami lumalapit sa iyo na ang aming mga pangangailangan ay dinadalangin. At tuloy mo ang aking mga kapatid sa mga kanilang mga kaibigan na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Bless mo po ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, may mga problema. Tulungan mo nga po, Panginoon, ang mga wala ngayong gabi. Tulungan mo sila na magtagumpay. Kumbitahin mo sila ng banal buong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo ang aming bansa, ang aming syudad ng Lipa, ang barangay nito na Sabang, ang mga namiminuno. Pagpalaan mo sila, samahan, Panginoon, tulungan ang buong fellowship mula sa Presto Parisona, Pastor Greg, Pastor Boy, Pastor Ernie, Panginoon, lahat ng mga nasasakupan nila, mga kapwa namin na manggagawa. Samahan mo, Panginoon, at ang may mga prayer request namin mga pastor, asawa ng pastor, hindi ng pastor, pagpalain mo rin po ngayon gabi. Salita mo po, mahirap sa aming kalagitnaan. Please, God, hallelujah tayo sa galing manalangin. Dakilang Diyos, banal makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ngayong gabi, Panginoon, ang lahat na nabanggit, dakilang Diyos, sa inangkin po namin, Panginoon, ang katugunan, katagumpayan, sa iyong pangalan, dakilang Diyos. Lord, pagpalain mo po ngayong gabi, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ikaw pong mangusap, Panginoon, sa bawat isang Panginoon. Lord, alis kami sa lugar nito, Panginoon, na may katibayan at katatagan sa paglilingkod, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang lugar nito, Panginoon, na marami pang mga kaluluwa na makasama namin sa pagsamba sa iyo. Lord, dahil sa namin namalig, na mataas ng papuri at pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Welcome sa gawain ng Panginoon sa Father's House. Awitin natin habang tayo nagkakamayan. Amen. Hallelujah. Kasama sa Father's House, fellowship tayo'y nakilaan. Ang dalangin Diyos sa Diyos ay pagpalain ng Panginoon. Tulong pang biyaya yan, mapagpapalito sa
tayo. Sa katunayan mga kapatid, marami tayo kasama na naglilingkod sa Panginoon. Kaya maging masaya tayo, malulungkot sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pagiging mananampalataya ng ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat marami tayong kasabay na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Amen. Salamat sa inyong mga presensya mga kapatid. At tayo po ay patuloy na nagkakasama-sama sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, kalita. Subject. Okay? Ito, mas maganda, mas malakas. Amen. Ang pabalita kanina, pa rin, mga schedule ng ating gawain, huwag kayong mawawala at pag-impita. Yung ating pong revival crusade, sabay ng impacting, ngayon pong Friday. Amen. Sabi po ako na ito ay ating pong maging kabahagi tayo sa gawain ito. So, meron pa tayo sa pagtipon bago ang revival impacting. Sa Miyerkules, kaya huwag kayong mawawala. Napakalagang mga pabalita, pwede pa natin mapakinggan sa Miyerkules. Amen? So, ang Kristiyano ay nag-aalaga ng kanyang buhay, puso sa Satanas. No? Patuloy siyang nandadaya, patuloy siyang manlilin lang, at na makukuha ng pilit niyang isasama pagdating ng panahon sa kapahamakang walang hanggan. Kaya mga Kristiyano ay patuloy na nag-iingat ng buhay. Ang mga Kristiyano ay patuloy na nagbabantay. Amen. Kailangan nating bantayan ang ating Kristiyanong buhay sapagkat meron tayong kaaway ng pananampalataya. Hindi tao, kundi ang hukbo ng kadiliman na nagpipilit na sakupin ang maraming mga tao. So bilang Kristiyano, magpakatatag sa pananampalataya. Ngayong gabi, pakinggan po natin ang ilang mga report, patotoo, ulat sa ginagawa ng Diyos, ano kabutihan ng Panginoon na yung naranasan, may pagkakataon tayo na tayo may makapagbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Sige, sino po ang may handa ng mga patotoo ngayong gabi? Amen? Sige po, unahan. Hallelujah. Meron? Wala? Meron? Wala? Meron? Wala? O sige. Brother Dudong, kasamat si Brother Jonathan. Parang natin ang Panginoon. Hallelujah. President, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagat ang ating Panginoon ay napakabuti sa buhay sa buhay ng bawat isa sa atin at ganoon din sa ating pagpapatutunan po sa amin ng mga pagpapala ay lagi tinutulog ng Diyos ng aming mga pangangailangan. So, ipatutuo ko lang po sapagkat may mga panalangin ako na parang tinutugon ng Diyos sapagkat ilang buwan na po pumagabagag parang may nag-uudyok sa akin ang Diyos na sa lugar na yun ay talagang sabi ko babalikan kaya natin yung sapagkat yung lugar na yun talagang mga 3 buwan na parang ako'y inuudyo ka ng ating ng Banal na Espiritu na yung lugar na yun talagang sasabihin ko matagal na sana sasabihin ko kay Pastor. So, na preaching point sa lugar na yun. So, ay siguro hanggang ngayon ay nagtatatutuhan natin pagpipig ko muna yung talagang kalooban ng Diyos. So, sapagkat ang yung lugar na yun talagang doon ako na sa lugar na yun, hindi ligtas ng Diyos.
Sabi ko, tapos sabi sa akin ng Sister Eunice, may pamangkin daw ako pumunta rito kahapon. So, parang tinutupon niya ka. Nag-Diyos ang aking mga. Sabi ko, kaya sinabi ko kay Pastor kayo na, sabi ko, Pastor, gusto ko mag-preaching point sa lugar na yun. At pupuka na lang ako ng barangay permit. Sabi ni Pastor sa pagkatapos na raw ng revival crusade, pag-uusapan natin. So, parang masaya ako. Sapagkat yung mga dati doon ay talaga nakakadalo na. Yung lugar ay gusto ko lang bubuksan ulit. So, ay sabi ko, ano po, pasalamat sa ating Panginoon po talaga nito. Kalooban ng Diyos, talagang buksan ulit natin ang lugar na yun. Sapagkat ako'y sa preaching point din ako rin. So, yung lugar na yun talagang halos maraming nakakagalo sa ating Father's house. Kaso lang yung naglaylo sa sila at saka yung iba namatay na, yung mga mananampalataya. So, gusto ko mabuksan na ulit yun. Ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat palaging nag-iingat ang Diyos sa aking buhay, sa aking pamamasada, pagkakat ay minsan ay mayroong mga delikado sa pagdaanan, talaga iniingatan ako ng ating Panginoon. So, yun lang po. Diyos mabalik, hallelujah, at ang Diyos talaga ay may magandang plano. Sige. Tingnan natin si Brother John. Praise God, hallelujah. So, pagpala na po sa bawat isa, muli makabalik ng kapulihan sa Diyos, kalakasan naman po sa bawat isa. Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan ng aking pisikal at biyaya ng Panginoon. Bilang sa aking tricycle driver, doon po minsan na isinasamantala ko ang mga bagay na kahit pasahero o kasamahan man, tayo po ay nagasamantala na ibahagi ang salita ng Diyos. Katunayan po ay may na-invite po ako na pasahero, nagabalayan siya. Sabi ko sa kanya, ay welcome ka sa church namin. Hindi ko namalayan yung binabahagian ko doon sa likod ko. Nagpakinabang pala, nagtanong yung nasa loob. Kaya sabi niya, pagbaba niya, bayad. Pagbigay ng bayad, sabi niya, kayo po bala ay Christian? Sabi ko, opo. Sabi ko, doon ko na sinumulan na bahagi ang Panginoon habang tumatakbo. Salamat naman sa Panginoon at may protection tayo ng Panginoon na kahit tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, matalas pa rin ang ating paningin at pakiramdam. Sapagkat bilang driver ay hindi po ganun kadali ang pagiging driver. Muli at nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa aming ginawang scripture ng last Sunday. Mayroon po ako na bahagian doon sa kabilang tulay at mayroon din na doon sa kabilang tulay may nabahagian si Brother Edgar. Salamat sa Panginoon na binigyan niya ng paunlak ang Panginoon na kasama natin sa Tatay Felix na hindi dahil sa atin dahil sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, hindi tayong pinunta kung hindi talaga ang Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na pagpasok na niya mga kapatid, umiyak siya. Doon ko naramdaman ko talaga may natutuwa sa Panginoon. Isang bagay na sabi ko sa kanya, may layunin talaga ang Diyos sa buhay mo sapagkat mahal ka ng Diyos. At nagpapasalamat naman ako sa Panginoon doon kay Nanay Maxima. At bagamat dalawa lang ang anak natin, si Kuya Alan. Salamat sa Panginoon na sila'y patuloy natin ipanalangin na sila balang araw din ay makasama natin sa paglilingkod. Ginamon po sa Diyos ko po naman. Diyos, pagkasawa sa pagpabahagi ng salita ng Diyos. Then, mahal ng Diyos yung mga taga ron sa barangay Makupak.
No, mahal ng Diyos ang talaga. Kaya nakikita ko may marami pang tao ang ibabako ng Diyos sa lugar ngayon. No, sa kabukod sa ron ay may mga kapatiran tayo doon, sila Brother Radi ay naandun, may nananalangin para sa lugar ngayon. No, kaya tayo rin ay makisangkot sa prayer at makisangkot sa paghanap, pag-abot doon sa mga taong pinili ng Diyos sa lugar ngayon. Amen? So, tuloy-tuloy natin hayungan yun. May spirit teaching, may Bible study. Hallelujah. Panahon na para tayo ay maabot yung mga sulok-sulok dito sa lipa. Ang daming mga napakagandang mga lugar dito para pagdausan ng gawain ng Panginoon. Hallelujah. Okay, si Brother Tutok, tinutubod na ng Diyos. Matagal niya pinagpipa yung lugar. Pero nahan na siya ng pagpunta rito. Nauna na yung isang taga roon, pamangkin pa niya. Kaya talagang sign na yun, maliwanag na sign na ipin talaga natin yung lugar nyo at kayo mismo ay mag-imbita ng mga tao sa lugar na yun. Okay, meron pa? Patotoo? Brother Rico, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God po rin po ang Panginoon. Sa mabalang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat tunay siyang napakabuti sa aming buhay, sa ating buhay. Salamat sa Diyos sapagkat nung nakaraan pong Tuesday, pagkatapos ng impact team sa San Antonio, nung kami nasa San Antonio ay pinagsaktan po ako ng likod at yung nahirapan akong nahirapan ako. Kaya, so pinag-pray nung nasa San Antonio at nawala naman yung sakit. Pero nung Tuesday ay habang nasa trabaho kami ni Papa sa Sariaya, ay inabot ako ng matindi pong sakit talaga na talagang halos hindi ko kayanin. Kaya salamat sa Panginoon, meron akong magulang na nagmamahal sa akin. Salamat sa aking tatay na nagmamahal. Sabi nga ng aking Papa, sa totoo lang ako'y natatouch habang sabi sa akin ni Papa, hindi ko kasi kayang tingnan na mamamatay kayo. Salamat sa Panginoon, mayroong magulang na nagmamahal talaga. Kaya sa mga may magulang na nagmamahal sa inyo, mahalin niyo rin ang magulang niyo. So, salamat sa Panginoon dahil nung time na yun, hindi ko na maintindihan kung anong aking gagawin. Hirap na hirap ang aking kalagayan. So, sa madaling kwento ay pumunta kami sa ospital sa Sariaya. Salamat sa Panginoon, ako'y na-examine at nakainom ng gamot, pero bago pa man ako painumin ng gamot, nagpe-pray na kami ni Papa kasi nga sabi ko kay Papa, hindi mo na kaya. Pero nagpe-pray kami ni Papa at bago pa ako turukan ng ultimatum na para sa sakit, ay nakaramdam na ako ng alwan. Ibig sabihin, yes, pinagaling ako nakatulong yung gamot, pero nauna na yung pagkilos ng Diyos. So, nakaramdam na ako ng kaalwanan, pero lalo na nung naturuan ako. So, salamat sa biyaya ng Panginoon. Nakaranas ako ng kaalwanan. Ang mabuting balita po ay nung pagkatapos ng examine, tapos kinabukasan, pinabalik kami para sa ultrasound. At nung ultrasound, purihin ng Panginoon, maganda po ang resulta sapagkat sabi ng doktor, habang nung Tuesday na pinagsasaktan ka ng matinding ihi, sa pag-ihi, nahirap ka, ay doon na rin lumabas yung siguro mga bubuhangin sa kidney stone na nailabas mo kaya ka sobrang nahirapan. Kaya purihin ng Diyos sapagkat ng totoo nag-aalala na rin ako, baka operahin o baka ano. Pero salamat sa Panginoon na dadala na pala sa pag-ihi. Kaya purihin ng Diyos. Mabait yung doktor na aming nalapitan. Kaya napakasarap talagang maglingkod sa Panginoon. Maraming pabor. At isa pa pong pinagpapasalamat ko ay nung anong araw? Huwebes. So, Huwebes ng araw ng Huwebes ay hindi ako sumama sa trabaho. At ako'y may schedule sa Cuenca. Salamat. Report ko po ito patungkol sa Cuenca. Bagamat wala pa tayong nakuhang gusali nung tayo po'y pumunta doon. Ang totoo, parang tinatamad akong pumunta kasi medyo hindi pa talaga mabuti yung nararamdaman ko. Pero habang iniisip ko, naalala ko yung mga pananalita ng ating mga pastor. Ganun na rin sa mga pangangaral. Sabi ng ilang pastor na nakakausap,
habang ikay tinatamad, o parang nawawalan ka ng gana, lalo kang gumawa. Kaya yun ang tumatakbo sa isip ko. Kaya kahit medyo ganun yung aking kaisipan, tinatamad, pumunta po tayo sa Cuenca. Binalikan ko yung mga pinuntahan nung nakaraang linggo rin. Wala sila. Pero nakatagpo po tayo ng mga bagong tao na napaka-open sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, kung meron lang sanang gusali na doon, siguro napakabilis na nilang akalin sa pagsamba. Sapagkat kita mo yung kasabitan sa kanila at yung kanilang pag-welcome sa salita ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat patuloy sa atin pong pagbalik sa bayan ng Cuenca ay may mga tao pong naliligtas. Sa Diyos pong kapurihan. Diyos, kami sa prayer ng Cuenca at makakuha na tayo ng lugar talaga doon. Hindi naman yung 120,000. Kaya nakakita kasi namin doon, grabe, 120,000 ang monthly. Tapos kinakailangan namin bayaran sa loob ng 5 taon. Yung 10 taong kontrata, 5 taon ang babayaran. Grabe. Kailangan namin ng 7.4 million. Hallelujah, para sa 5 taon. Grabe, ano? Sabi ko nga, isip tuloy ako na hindi maganda rin sa kausap namin. Baka ako nasa Jupiter ang dulo ng utak nun. Kaya gano'n ang bigay sa amin ng presyo. So, mga kapatid, tulungan nyo sa prayer. Makahanap tayo ng lugar sa Cuenca na kaya nating bayaran sa biyaya ng Panginoon. Ayon sa biyaya ng Panginoon. Then, praise Him. Meron pa? Meron pa? Kita na pa ka natin ng Panginoon sa Irene. Next ko lang bahagi yung kabutihan ng Diyos sa araw-araw ng pangailangan sa mag-provide. At saka yung pong pag-iingat ng Panginoon kasi nung balitaan ko nga nagagalis dito, nakatumawag kay Pastor. Ano pa nga daw? Nagkataon naman na ang pagtitibot ko doon ay 9 holes. Habang naghanap ako ng Banaba at nagkakanta rin ako ng liyahan doon namin awit. May tumamang bola doon sa kamay ko. Nung hapong iyon, may tinamaan ding player ng bola o ata o pamalo, na ospital. Ako napansin ko na lang, may pumatak na bola sa kamay ko. Pagkapatak ng bola sa kamay ko, kung sabi ko ay, praise God, at tumingin agad ako sa langit. Kasi hindi ako nakaramdam ng sakit. Alam niyo po, pag natamaan ng bola, meron nung lumalabas ang mata kapag naman sa ulo, lalo't driver. Para po kasi yung bala. Salamat po talaga sa protection ng Lord dahil hindi na po talaga kami, hindi po niya na talaga sinapabayaan ang kanyang mga anak. At ako din po yung natutuwa lagi pag yung mga, kumbaga yung mga kasamang ipinapanalangin mo ay nakikita mong nagpupumilit na magpatuloy. Kaya salamat po sa Diyos. At ako din. Salamat sa protection ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag tayo magsawa na magpasalamat sa Panginoon, ibalik sa kanyang kapurihan, magbilang tayo lagi ng mga pagpapalang ginagawa niya sa ating buhay. Amen. Hallelujah. So, ngayong gabi, mga kapatid, ay tayo po dadako sa ating pong pagkakaloob. Amen. Hallelujah. Pastor, bakit pa kailangan na lagi tayo may paghahamon sa pagbibigay? May paghahamon na sa umaga, may paghahamon pa sa gabi. Amen. Ito kasi ang aking paniniwala na nabasa ko naman sa Biblia. The more na ikaw ay nagbibigay, the more na i-bless ka ng ating Panginoon. Amen. Kung may mga tagapagturo na hahadlangan niya na magbigay ang mananampalataya, siya yung totally naghahadlang sa mga pagpapalang darating dapat po sa mananampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya sa Biblia ay babalikan natin ito ang hindi nagbabagong talata. Akala lang ng iba ay applicable lang ito noong unang panahon. Pero sa ating paniniwala, ito ay noon hanggang sa ngayon ay dapat natin gawin. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa Malakias chapter 3, verse 10. Ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo.
Subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang tirahan ang lupain ninyo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang pagtuturo ng talatang ito, mga kapatid, ay nagdadala sa atin ng katotohanan na kapag ang pagbibigay, lalo na ng bagay na para sa Diyos, pagbabalik ng mga bagay na para sa Diyos, ay hindi po natin ginagawa o hindi natin pinagpapatuloy, then ito po'y nagiging hadlang sa pagpapala ng Panginoon. Kaya pag hindi pala itinuturo ang pagkikikapo, parang sinasabi natin na parang pag hindi ko pala itinuro ang pagkikikapo, parang ako na rin yung nagsasabi, ayaw ko kayong pagpalain. No, parang gano'n. Kaya dito sa atin ay patuloy po natin itinuturo ito sapagkat ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya ng Diyos. Siyempre, hindi naman magbibigay sa Diyos ng ikapo yung mga hindi naniniwala sa Kanya bilang Diyos. Na dapat siyang alayan, dapat balik sa Kanya ang 10 bahagi. Amen? Hallelujah. Kaya nga, pero kung ikaw ay tayo bilang mga mananampalataya, sakit pa rin tayo na salitang ito ng Panginoon. Ibigay ninyo kung buo ang inyong 10 bahagi. Kaya hindi po ako namimilit na kayo mag-tithes, pero inaamon po kayo na patuloy natin itong gawin. Amen? Pastor, bakit? Kasi meron tayong napapakinggan na ang pagbibigay naman ng ikapo ay sa lumang tipan lamang. Hindi na daw applicable sa bagong tipan ang pagbibigay ng 10 bahagi dahil ito daw ay utos lamang sa mga Levita, sa mga lahi ni Levi, mga angkan ni Abraham. Amen? Hallelujah. Pero kung yung babasahin yan, lalo sa King James Version, hindi naka-address o kayong mga Israelita, ibigay ninyo ang inyong 10 bahagi. At ang mga hindi o ang ibang hindi lahi Israelita ay huwag nang magbigay. At totoo nga dyan, ang kinakausap dyan ay tao. Kasi ninyo, basahin sa Bible nyo, matuwid ba kang dayain ako ng tao? O nakawan ako ng tao? No? At isang katotohanan, mga kapatid, na tayo po ay lahi ni Abraham. Amen? Lahi tayo ni Abraham, kahit tayo ay mga hintil, sa biyaya ng pananampalataya, tayo ay naging lahi ni Abraham. No? Kaya huwag niyo kalilimutan, sinabi sa aklat ng Galasya na dahil sa pananampalataya kay Kristo, tayo ay mga binhi ni Abraham. No? Ilang beses ko na itong naituro, pero pinabalikan ko lang ngayon upang ating patuloy na matandaan. Upang matalim sa ating isipan na hindi ka nagkakamali kung ikaw ay nagbibigay ng 10 bahagi sa Diyos. Okay, Galasya Kapitulo 3, ang talata ay 29. No? Nakalagay ay ganito, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ano daw ang kalagayan ng mga taong mananampalataya ni Kristo? Kabilang sa lahi ni Abraham. Kaya tayo ay kalahi ni Abraham. Tayo'y kabilang sa bayan ng Diyos. Gawin natin ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang bayan. Kung hindi ka bayan ng Diyos, hindi ka naman. Huwag ka na magkita po. Hindi ka naman pala bayan ng Diyos. Pero kung bayan ka ng Diyos, kiniklaim mo na ikaw ay lahi ni Abraham dahil kay Kristo, dapat natin gawin ang loobang ito ng ating Panginoon. Amen? At kabilang sa lahi ni Abraham, tagapagmana tayo
ng mga pinangako ng Diyos. Kaya kung paano pinagpala si Abraham, ang kanyang mga lahi, may pangako ang Diyos na patuloy niyong pagpapala ng mga lahi ni Abraham. Amen. Dadalo ito sa atin. Basta gawin din natin kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi po tayo nagkakamali kung tayo nagbibigay ng isampung bahagi. Amen. Ang katotohanan nga, yung iba rito, hindi lang ikasampung bahagi ang binibigay nila. O, yung iba rito, naliliitan sa ikapo nila. Kaya ang ginagawa nila, dinadagdagan na nila. O, more than times ang ginagawa ng iba. Kaya kung times lang talaga, sa akin na, alam ko, naintindihan ko sila, kapares ko rin, na pag kinikwent ako kung times lang ibibigay ko, ikasampung bahagi lang, naliliitan ako. Kaya dinadagdagan ko, di ba? Alam niyo mga kapatid, hindi tayo nagkakamali sa pagbabalik ng mga bagay na para sa Diyos. Gawin mo ito, may pangako ang Panginoon. Hindi ko na panadala ng salot ang inyong lupain. Ibig sabihin, may pagbubunga, may tuloy-tuloy, at hindi lang magbubunga, mag-aani ka. Amen mga kapatid, hallelujah. Kaya ang ating pong ginagawa, nagbibigay tayo ng tithes and offering. Mga kapatid. Handa po ba tayo na patuloy po natin kung gagawin para sa gawain ng Panginoon? Hindi po para makinabang sa pastor. Amen? Hallelujah. Hindi po sa kapakinabangan namin. Hallelujah. Kapakinabangan ito ng gawain ng Diyos at kapakinabangan ng bawat isa na humahakbang sa bahagi ito. Kasi dito tayo lalong pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So tayo po'y magbibigay ngayon kung gabi sa gawain ito ng ating Panginoon. Ng ating pong isampung bahagi, ganoon din ang ating mga handog. Ligong tayo ng ating loob, Brother RJ, ligong tayo ng mga bibig. Hallelujah. O banal ng Diyos sa langit, maraming salamat sa kabutihan at biyaya mo na patuloy po namin natatanggap, Panginoon. Salamat po na kami ay pinagtiwalaan mo ng mga pagpapala at dahil po dito, Lord, nagbabalik po kami ng mga bagay na para sa iyo, Panginoon, lalo na sa bahagi ng pananalapi. Ganon din po ang aming mga handog ay iyong kalugdan. Bless mo po ang bawat isa sa kanilang pagbibigay at patunayan mo sa kanila ang iyong salita na bubuksan mo ang durong awan sa langit at ibubuhos mo ang pagpapala na walang silid na kalalagyan sa kanilang buhay. Sabihin, Lord, natatagpuin po ang pangangailangan ng bawat isa. Salamat po sa iyong pangako, sa iyong salita. Salamat sa pagbibigay sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Hindi lang pagbigay sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Hindi lang pagbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mo ay pagpalain lubos. Hindi lang ihato ang mabuting anin. Kasabay ng pagsamba ay pagtutuloy. Amen, hallelujah. So may maghahandog po ng awit sa Panginoon. Ang mga bata ay maghahandog ng awit sa Panginoon. Hallelujah. Okay. Praise God. Ulit. Magandang gabi po. Ang pagiging mabait po na po bata po ay kinalulugdan ng Panginoon, kaya po pakinggan niyo po ang mensahe ng awitin. Sa Diyos lang po ang papuri. Ang mabait na bata, magandang pasasyan. Sinusunod na langit, utos ng
Amen? So, hanggang sa paglaki, ay yung matandaan ang isa ay nakikinawit na yan. Lagi magdasal ng manalangin sa ating Panginoon dahil yun ang isang napakagandang ugali ng isang bata. Bata pa lang, mapanalangin nila. Amen? Hallelujah. Okay, ngayon pong gabi, sa kasapatan ng ating pagparito ay mag-aaral tayo ulit ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa inyong mga Biblia, aklat po ng Isaiah chapter 55 verse 1 and 2. And meron tayong simpleng mensahe kaninang umaga, pero makatotohanan at dadagdagan lang po natin ngayong gabi. Hallelujah. So, praise God. Nakita nyo aklat ng Isaiah chapter 55 verse 1 and 2 ang ating pong babasahin. O lahat na nakauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi, magsiparito kayo, kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas nang walang salapi at walang bayad. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. And purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayong manalangin, Amang banal sa langit, sa pangalan mo, Panginoon Hesus. Patuloy po kami tumitiwala, umaasa, humihingi ng pagsama. Tuloy mo kaming turuan, kausapin at hamunin, palakasin, sa aming pananampalataya, tugunin ang mga pangangailangan spiritual ng bawat isa. Tulungan mo po ang bawat isa sa pagkinig. Kung may nakakasubaybay, pagpalain mo rin sila. Huwag tulungan din, Panginoon, na may bahagi ang salita mo ngayong gabi. Sa iyo lang po ako tumitiwala, hindi sa aking sarili. Panginoon, salamat po. Ito po yung aming diling sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Next po pamagatan ang pangaral na ito, Come and be satisfied. Patuloy po ako sa mensahe ng imbitasyon ng ating pong Panginoon. Sinimula po kanina sa paksang, we are all invited. Amen? Lahat tayo ay inaayayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, alam nyo, ang talatang binasa natin ito ay napakagandang talata. No? Paanyaya na meron bang gustong ipadama ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi rito, o lahat na nanguuhaw, magsiparito kayo. Hallelujah. Ang talata ito, mga kapatid, ay nagsasaad rin ng patuloy na biyaya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, halika kayo at matugunan ang inyong kauhawan. Amen? Pumarito kayo, matugunan ang inyong gutom. Amen? Pumarito kayo at masatisfy ang inyong buhay, ang inyong kaluluwa. Amen? Hallelujah. So, una natin tingnan yung paanyaya ng Panginoon. Halika kayo at upang mapunuan ang inyong kauhawan. Sabi rito sa verse 1, o lahat ng nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig. Magsiparito kayo sa tubig. Alam natin, mga kapatid, na nauunawaan natin yung sobrang pananabik. Sa literal, hallelujah, kapag sa panahon ng mainit na panahon, walang hindi hanapin mo talaga tubig. No? Sabi nga, water is life. Kailangan natin ng tubig sa ating buhay. Kapag ikay na nainitan, kapag ikay medyo napagod,
Hahanapin mo talaga, mananabi ka talagang makainom ng tubig. Amen? Hallelujah. Sa panahon ng, lalo-lalo na talaga kapag mainit ang panahon, nanaisip mo talaga na makainom ng tubig. Sa spiritual po nating buhay, may mga panahon tilay kay darang na darang. May mga panahon tilay kay pagod na pagod. At doon mo mararamdaman yung ikaw ay nauuhaw. Spiritual, meron tayong mga nararanasang pagkauhaw. Amen? Pag sinabing spiritual na pagkauhaw, malalim ang ibig sabihin nito. Nararanasan ito ng mga tao kahit na sino mang tao. Kahit na siya nasa kasaganaang buhay o nasa kasalataang buhay. Napapansin nyo ba mga kapatid na mayroong mga pagkakataon na okay naman ang iyong pangangailangan. Nabibili mo kung anong gusto mong mabili. Pero pakiramdam mo, uhaw na uhaw ka pa rin. Alam mo ang tunay na uhaw sa iyo? Yung iyong pangkaloobang pagkauhaw. Yung tunay na nararamdaman mo. So, hallelujah. Maraming tao ang gumagawa ng walang kabuluhang hakbang para masatisfy yung kanilang pagkauhaw. Kaya nga, sinusubukan nila na puluhan ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pera, pagkakaroon ng mga bagay na tinatangkilik. Sinusubukan nilang matugunan, mapunuhan yung kanilang kauhawan sa pamamagitan ng mga posisyon o kalagayan ng buhay. Yung iba naman, sinusubukan nilang mapunuhan ang kanilang malalim na kauhawan sa pamamagitan ng alak, pagbibisyo, and kanayawan, hallelujah, yung mga bagay na sa libutan ito. Ang mabuting balita mga kapatid na ating pong napapakinggan ngayong gabi, ang ating Panginoon ay nag-iimbita sa atin na tayo lumapit at uminom ng tubig ng buhay na siyang tunay na makapagbibigay ng satisfaction sa ating buhay. Dito lang tayo tunay na masasatisfy sa pag-ilos ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Sabi nga ng aklat ng Juan, ang kapitulo ay 4, ang talatay 14, datapot ang sino mang kumiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayan walang hanggan. Amen? Our Lord invite us to come and drink the living water. And yan po yung ginagawa natin tuwing tayo ay sumasampa, nagpupuri, dumadalo sa mga pagkakatipon. Dito po tayo spiritual na umiinom upang matugunan ang ating pong mga kauhawan. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya nagkakamali po ang ibang mga Kristiyano o mananampalataya kung inaakala nila na sa panahon ng panlulubaypay, panghihina o spiritual na kauhawan, sa halip na lumapit sa Panginoon ay palayo. Dahil hindi po yun ang paanyaya ng Panginoon. Ang paanyaya ng Panginoon, come. Lumapit tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Yan si Jesus. Yan ang ating Panginoon na laging handa na magbigay ng tunay na pangangailangan natin sa ating pong buhay. Ginamit natin kanina yung Matthew chapter 11 verse 28 na isang napakagandang paanyaya na sa anumang ating pangangailangan, lumapit tayo sa ating Panginoon at tayo kanyang tutugunin. Hallelujah. So, kaya nga, lumapit tayo sa Diyos, tutugunan niya yung ating pong mga kauhawang spiritual. Kung ikay nakakaramdam na tila ba may kulang sa buhay mo, dumako ka pa rin sa lugar ng pananalangin. Kung nararamdaman mo na may kulang sa buhay mo, paglaban mo pa rin ang pagdalo sa mga gawain.
Sapagkat dito ka matatagpuin ng Panginoon. Paglaban mo pa rin ang pagpupuri, pagsamba, ay yung spiritual na pag-inom. At dyan tayo masasatisfy, mga kapatid. Amen ba? Mga kapatid, hallelujah. So, huwag nating biguin ang ating Panginoon sa kanyang paanyaya sa atin. Nais niya na tayo po'y masatisfy. Nais niya tayo punuin. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. At hallelujah, pwede pa nating makita rito na hindi lang yung kauhawan. Dahil hindi lang naman basta nauhaw ang tao. Ginamit dito yung pagkauhaw at pagkagutom. Hallelujah. Di ba nakakaramdam tayo ng kauhawan? Nakakaramdam din tayo na tayo magutom. Amen? Hallelujah. Kaya ito ang pangalawang paanyaya ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin at matugunan ang inyong kagutuman. Handang tugunin ng Diyos ang ating kagutuman. Amen, hallelujah. Siyempre, pag ikay nagutom, kailangan mo ng pagkain. Amen. At ang spiritual na pagkagutom ay nananawagan sa atin, nagsasabi sa atin na kailangan natin ng tinapay ng buhay. Kailangan natin ng bread of life. At walang ibang tinapay ng buhay kundi si Jesus. Hallelujah. Kaya nga, kailangan natin na laging lumapit sa Kanya upang matugunan yung ating pong pagkagutom. Hallelujah. Sa Matthew chapter 5 verse 6 ay meron pong napakagandang talata na nagsasaad ng biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kalakip ang pangako ng Panginoon. Sabi ng Mateo kapitulo 5 ang talatay 6, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Hallelujah. So yung panahon na tayo po'y nakakaranas ng kagutuman, ito yung panahon na lalo mong kailangan lumapit sa Diyos upang iyong maranasan ang pagkilos niya sa iyong buhay. Napapansin niyo ba mga kapatid? Minsan sa iyong pagdalo, paglapit sa Panginoon, hallelujah, sa ating mga pagdalo, minsan may mga preaching tayo na napapakinggan parang ang hilina ng pagka-preaching. Mahina yung mensahe, pero nagugulat ka, pag-uwi kang puno. Dahil hindi naman lang yung mensahe ang makatagpo sa iyo. Si Jesus mismo ang kakatagpo sa iyong kagutuman. Hallelujah. Kaya nga, huwag nating biguin ang ating Panginoon sa kanyang paanyaya. Alam niya ang ating tunay na pangangailangan. Lapit sa Diyos. Nagkukuntong ka sa pagkilos ng Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Siya ang magbibigay sa iyo. At ikaw ay kanyang bubusugin. Yan ang pangako ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 6, sapagkat sila ay bubusugin. Hallelujah. Alam nyo, ang lahat ng ginagawa ng tao para masatisfy ang kanyang spiritual na kagutuman, kauwian lang nito'y kabiguan. Kung sarili lang natin mga hakbang, pamamaraan ng tao, na magsisikap tayo para matugunan ang ating spiritual na pagkagutom, mabibigo tayo. Only Jesus satisfy sa ating pong mga kagutuman. Siya lamang ang makapagbibigay ng kasapatan, kabusugan sa ating pong mga spiritual na pangangailangan. Kaya yung spiritual life natin, mga kapatid, huwag po natin itong pababayaan. Amen? Palaging lumapit sa Panginoon, magpakasigla sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat diyang kakatatagpuin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, come and satisfy your need. Sabi ng Panginoon. Yung kagutuman mo, kayang tatagpuin ng ating Panginoon. Hallelujah. Lapit lang sa Panginoon. Dagdag pa natin ito, come and satisfy your soul. Kanina, pinag-aralan natin kanina, yung panawagan ng Panginoon, kakatagpuin niya iyong pangkaluluwa. No? Ito, ngayong gabi, dagdag natin ito sa talatang ito, Isaiah 55 verse 2. And nakasulat ay ganito. Ano't kayo'y nagugugol ng salapi sa hindi pagkain?
at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Ibig sabihin niya, mga kapatid, mga oras, panahon, pananalapi na ibinibigay natin sa mga bagay na hindi naman pala yun ang tunay nating kailangan. Dapat nating maunawaan na ang pinakamalaking pangangailangan natin ay pangkaluluwa. Hallelujah. Kaya nabanggit ito. Nung una pinag-iisipan ko, ano yung ibig sabihin, ano't kayo nagugugol na sa labi sa hindi pagkain? At ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Ang tinutukoy pala nito, yung pagpapahalaga natin sa mga bagay ng mundong ito at papabayaan natin yung pinakamahalaga nating pangangailangan, yung pangkaluluwa. Sabi rito, magsikain kayo ng mabuti. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at makalugod kayo sa katabaan. Sabi yung kapunuan mula sa Diyos, no, ay ating mararanasan. Hallelujah! Alam nyo na napakahalaga na ang Kristiyano ay marunong magpakasaya sa Diyos. Marunong magpakabusog sa Panginoon. Ginagawa mo pa ba na magpakabusog sa Diyos? No? Sabi nga ng lahat ng Awit chapter 37, verse 4, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, sa Diyos mo hanapin ang kaligayaan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Mga kapatid, magpakaligaya tayo sa Panginoon, dito natin mararanasan ang tunay na kasapatan, kabusugang spiritual. Hallelujah. So, maraming tao ang naghahanap na masatisfy ang kanilang kaluluwa. Pero maraming paraan silang ginagawa, nabibigo lang sila. Gumagastos yung iba, pero hindi totoong kinapay ng buhay ng kanilang nakakamtan. Hallelujah. Yung iba ay nagpapakapagod sa ibang mga bagay, gumagawa ng mga bagay na inaakala nila makakapag-satisfy ng kanilang buhay, pero nabibigo sila. Sapagkat wala nang iba na makapagpupuno sa ating pangangailangan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Ilapit natin ang pangangailangan nating pangkaluluwa sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pag-ikutin na ng buhay natin, ang tayo po ay humingi lagi sa Diyos ng kabusugan. Lagi kang manalangin sa Diyos. Huwag kang pumayag na malampasan mo yung iyong pakikipag-usap sa Panginoon. Huwag kang pumayag na yung spiritual ay nagpapasting. No? Hallelujah. Sa physical, maganda yung fasting sa physical. Pero sa spiritual, huwag kang papayag na hindi ka mapupunuan. Kaya nga, lagi natin gawin ang mga bagay na pwede natin magawa upang maranasan natin ang kabusugang spiritual. Natapusin ko ang pangaral na ito, ano-ano pa yung mga pagbibigay sa atin ng kabusugang spiritual. Amen? Yung pagpupurit, pagsamba. Hallelujah. Kapatid, huwag po nating pababayaan ang bahagi ito ng ating buhay, pagiging Kristiyano. Ang laging sumamba sa Diyos. Bahagi ito ng pag-iingat ng ating po mga buhay. Sabi nga nung aking binasang talata kanina sa Efeso Kapitulo 5, ang talatay 15. No? Dito natin makikita kung paano tayo masasatisfy ang ating pong mga kaluluwa. Paano masasatisfy ang ating pong spiritual na pangangailangan. Okay? Basahin nyo sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talatay mula sa 15. Kaya ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantala hindi nyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira yan ng ayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Paano ba mapupuspos ng Espiritu Santo na tumutukoy din sa kabusugang spiritual? 19.
sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Pagpupuri, pagsamba mga kapatid, ang tinutukoy nito. Dito tayo pupurihin ng Diyos. Kaya nga, lagi tayong magsama-sama. Mahalin ang ating pong mga pagkakatipon dahil dito tayo ibusugin ng ating Panginoon. Amen? Sabi rito, awit ng mga sabi rito, mga himno at mga awiting spiritual, kung puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Then, yung laging paglapit sa Diyos, may diwa ng pagpapasalamat, ito ang mag-aatid sa atin, mga spiritual na kapuso. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Ito ang nais ng Panginoon na ipadaman niya sa atin, kaya nga tuloy-tuloy ang paanyaya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo imbitado sa masaganang kainan. Amen? Dito sa church, bilang salita ng Diyos ang nagiging natin pagkain. Ang fellowship, ang ating pong pag-aawit, pagpupuri sa Panginoon, yan po'y may tuturing natin masaganang kainan. Amen, mga kapatid? We are all invited sa masaganang kainan. Kaya huwag kang mawawala. Amen, hallelujah. Nasa Panginoon ang tubig na tunay na tutugon sa ating kauhawan. Ang pagkain na magbibigay sa atin ng kalakasan upang matugunan ang ating kagutuman, si Jesus ang kayang magbigay nito dahil siya ang spiritual na tinapay. Hallelujah. At ang tunay na pangangailangan ng ating kaluluwa, si Jesus lang ang makatutugon. Binayaran na ni Jesus ang pwede mong bayaran. Kaya pwede kang mabusog kahit wala kang gastos. Then, say, kung yung kayong gagastos ka. Pero dito sa church, then, wala kang gastos, binayaran na ni Jesus. Ang gagawin mo na lang, uminom, kumain, at makabusog. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang panyaya ng Panginoon, huwag po natin bibiguin ang panyaya ito ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palapakan natin ang ating po Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Ibu natin ang ating mga ulo sa gabi ito, sa mixing mensahe. Karagdagan na lang ito ng ipinangaral ko kanina. Kaya napakahalaga talaga na ating napapakinggan ang mga kabuuang mensahe. Hallelujah. Tuloy-tuloy nagpapaanyaya ang ating Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo ay imbitado sa mga pagpapalang gustong ibigay ng ating Panginoon. Habang tayo na kayo po, pwede natin kumustahin ang ating po mga sarili. Kumusta ang iyong spiritual na buhay? Nauuhaw ka ba? Kung natutugunan ba ang iyong kauhawan? Kung ito ang iyong nararamdaman, lumapit ka sa Panginoon. Nagugutom ka ba sa pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay? Nakahanda ang pagkain. Kailangan mo lang dumulog sa hapat ng kainan na inihanda ng ating Panginoon. Nangangailangan ba ng satisfaction ng iyong spiritual na buhay, ang iyong kaluluwa? Magpakalakas ka sa Panginoon. Delight yourself also in the Lord. Kailangan natin ito magpakasaya sa Panginoon. Tandaan nyo, ang panawagan ng Panginoon, libre. Lalapit ka na lang, iinom ka, kakain, binayaran ng Jesus. Ang mga bagay na ito, handa niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Kung ikaw yan, alam mo sa iyong sarili na ikaw ay may pagkauhag spiritual, nagugutom ka sa iyong spiritual na buhay, si Jesus, kaya kang tuloy nito. Binubuksan kang altar, sa bahagi ng ating mga buhay, alam mo na may pangangailangan ka sa spiritual mong buhay, pinaka-spiritual. Amen? Ay meron kang pangangailangan sa Panginoon, ilapit dito sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Bukas ang altar, meron ka bang kahilingan sa Panginoon? Kumusta? Nauuhaw ka ba sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? Bakit hindi mo ipakipagbihin dito sa Diyos? Kung nakakaramdam ka ng kagutuwang spiritual, si Jesus ay ang gusto. Dahil ito ang pangako niya.
Ito ang pangako ng Panginoon. Mapalad ka kung nakakaramdam ka nito dahil may pagkilos ang Diyos para sa iyo. Ngayong gabi. Pinasa natin kanina sa aklat ng Mateo, makikulusin mo. Palad ka kung patuloy ka nakakaranas ng kauhawan sa pagkilos ng Diyos. Mapalad ka kung ikay patuloy na nakakaranas ng magutom, nagnanais ka na maranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Lumapit ka sa Panginoon, may pangako siya, bubusugin niya. At kung ito'y maranasan mo na, ito na yung pagkakataon para magpasalamat ka. Alam mo sa iyong sarili, tinugunan ng Diyos ang iyong kauhawan. Tinugunan ng Diyos ang iyong kagutuman. Kung ikaw yan, ang gawin mo, magpasalamat ka sa Diyos. Punuin mo ng pagpupuri ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat. Tinutugod mo ako. Salamat sa iyong presensya na sasatisfy mo, Panginoon. Hallelujah. Dahil ito naman ang gusto ng Panginoon. Ibigyan ko kayo ng kapahingahan maging ng inyong mga kaluluwa. Lumapit kayo sa akin. Kaya nga, ang Biblia ay napakaraming pagkakatala ng panawagan ng Diyos. Kaya huwag mong biguin ng Panginoon. Gusto ko niyang tulungan, gusto ko niyang tugunin. Lapit ka lang sa Panginoon. Ngayong gabi, langin ka sa Panginoon habang lumalapit ang mga manunutupang awit. Patuloy kang manalangin sa Diyos. Hallelujah. Ay mananalangin para sa ating lahat. Diyos sa langit, tulungan mo kami. Lord, nalalaman mo ang aming pong mga kauhawan, kagutumang spiritual. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. O Diyos, ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid, tugunin mo sila, Panginoon. Kasiglahan, kalakasan, kapayapaan ng buhay, kagalakan ng paglilingkod, katagpuin mo po ito sa kanila, Panginoon. Huwag po lumipas ang gabi ito, Panginoon, na hindi po nakatagpo ang pangangailangan nila sa iyo, Panginoon. O Diyos, ang nangangailangan po ng aliwin po sila. Kagalakan ng paglilingkod, awa-alap ng pagsunod sa iyong kalooban, punuin mo sila. Ang nangangailangan, O Diyos, ng kapuspusan ng banal mong Espiritu, Lord, huwag mong biguin ngayong gabi, Panginoon. Lord, dahil ikaw may sabi, Panginoon, hallelujah, naisin namin ang iyong presensya, pupunuin mo kami. Hallelujah. Ngayong gabi, Panginoon, ikaw ang malayong kumilos sa buhay ng aking mga kapatid. Bless mo sila sa anumang kanilang mga bagay na dinadalangin sa iyo. Pagpalain mo kanilang buhay. Hallelujah. Niyahanda ang awiting, banal mo tahanan. Hallelujah. Parapat lamang na ang buhay natin ay ilapit-lapit natin sa Panginoon. Tayo natin tumayo. Kung nagawa mo makipag-usap sa Diyos, ay gawin mo tulong. Ay maglawa mo sa Kanya. Sa aming tingin ko, ilapit pa rin na natin ang ating puso sa Diyos. Sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusubago, bakit ka pa pingo? Ikaw ay mamasdan, mahalin ka, sa'yo ay lumisan. Ang puso ko'y hinulog sa'yo. Nagpapakita
Diyos, nakutulong sa mga lalaki, gumagawa ng dakilang bagay. Ito po ang aming sinasamba, pinagpupurihan ng aming Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo ng madalang sa langit. Marami po salamat ngayong gabi sa patuloy pong panahon, pagkakataon binibigay mo sa amin upang ikaw ay aming kasamba sa Espiritu ng katotohanan. Panginoon, ang hindi ko po nagawa, ang hindi ko nasabi ngayong gabi, ikaw po ang magtulong sa buhay ng aking mga kapatid, ang aking pong dalangin at inaasahan. Uuwi sila na may ginawa ka sa kanilang buhay. Ang kauhawan ay iyong pinatid, ang gutuman ay iyong pinuluan sa kanila, Panginoon. May masiglang paglilingkod, may magalak na buhay, puno ng pag-asa, ng alam sa pagsunod sa iyo. Tatandayin po namin ang mga pagpapalang sa pag-uwi namin. Salamat po, i-bless mo lahat. Ito ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po, kapatid. Okay, kung nalimutan, natin mga malaking gawain. Okay, mawawala sa Merkules, sa Friday, ang ating pong revival impacting. Dating oras sa gabi, alas 6 ang pananalangin, alas 6:30 ang simula po ng ating praise and worship. Kasama natin ang ating silang pangalan, Pastor Sir